Pagpatuloy po natin, no, sino papasok sa langit? Una, yung sinabi po natin sa Matthew 5 verse 3, mapapalad ang mapagkumbabang loob kapag kanila ang kaharian ng langit, no? Pangalawa ay yung mga tupa. Sabi sa Matthew 25:33 to 34, at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan. Natupat sa kaliwa ay ang kambing. Kung magkagayoy sasabihin ng hari na nasa kanyang kanan, magsiparito kayong mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyong kahariang nahanda sa inyo, buhat ng datag ng sanlibutan. No? So, ang mga tupa ay nagre-represent sa tunay na kabilang sa kawan ng ating Panginoong Hesukristo, no? Kabilang sa kawan ng ating Panginoong Jesus, no? Kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay bahagi ng tinatawag na tupa o mga sheep, no? So, sabi, ilalagay ng Diyos ang mga tupa sa kanyang kanan, datapot ang mga kambing ay nasa kaliwa, no? Kung magkagayo sasabihin sa kanyang kanan, magsiparito kayo ng mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyong kahariang nahanda sa inyo, buhat ng tatag ang sanglibutan, no? Sumunod, Revelation 7:13 to 14, mga Apokalipsis 7:13 hanggang 14. At sumagot ang isa sa matatanda na nagsabi sa akin, ang mga ito na daramta ng mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipang galing. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ay nanggaling sa malaking kapighatian na nangahugas ang kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. No? So, ibig sabihin, ang mga taong ito, tinanong ni Juan kay Jesus, sino-sino po ba yun? Yung mga nararamtan ng mapuputing damit na iyon. Ito po ay yung mga tao na nanggaling sa malaking kapighatian, na nahugasan ng makapangyarihang dugo ng Panginoon ng kanilang damit at pinaputi ng dugo ng kordero. No? So, sila ay meron dugo ng ating Panginoon Jesus, no? Ang mga ito ay nakaranas ng malaking kapighatian. So, maniwala po tayo na sa tribulation period, yung malaking kapighatiang ito, marami rin po ang maliligtas. Pero ang kaligtasan sa Great Tribulation period ay kamatayan, no? At isa dito ay pagpugot ng ulo. Kaya marahil sila po, sinasabi po dito na nakaputing damit, no? Ay yung mga nahugasan ng kanilang mga damit at pinaputi ng dugo ng kordero. So sila ay isa sa mga taong papasok sa kaharian ng langit, sa tinatawag na kaharian ng Diyos, no? So, sabi sa Mateo 7:21, hindi bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos, kundi yung damang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, isa pa po sa pupasok sa langit ay walang iba kundi yung mga tagatupad, tagaganap ng salita ng Diyos. Hindi sapat na tayo nakikinig lang o nagbabasa lang ng Biblia o nakikinig ng salita ng Diyos. Subalit, ang pinaka dahilan kaya tayo papasok sa langit ay tayo tagatupad at tagaganap ng salita ng Diyos. So, we will enter into heaven kung tayo po ay nasusumpungan ng Panginoon na tagasunod ng kanyang mga salita. No? Kaya napakahalaga na tayo po ay nakikinig, nagbabasa ng Biblia, at lahat ng ating napapakinggan at nababasa ay ina-apply natin sa ating mga buhay. Sinasagawa natin, ginaganap natin. Ito po ang kalooban ng ating Panginoon. No? Sa Matthew 25 verse 41, Mateo 25 talatang 41, sino naman ang hindi makakapasok sa langit? Ito naman po, no, yung kabaligtaran. Sino naman ang
hindi makakapasok sa langit. Sabi sa Matthew 25 verse 41, kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inhanda ng dyablo at sa kanyang mga anghel. Na inhanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ibig sabihin, ay yung mga nasa kaliwa, yung tinutukoy na, yung sinasabi ko sa inyong goat, yung kanina, yung lamb at saka yung goat, yung sheep at goat, no? Magkamukha po yun. Magkamukha po sila. Minsan, pag nakakita po kayo ng sheep kasama ng mga goat, mapagkakamalan nyo po na yung tupa ay parang kambing. At yung kambing, pag naisama naman sa mga grupo ng mga tupa, mapagkakamalan nyo po silang tupa kasi magkamukha po sila. Pero, ibig sabihin, may mga isa espiritual na nakahulugan, no? Yung goat at saka yung tupa ay magkaiba, no? Possible na marami pong mga Kristiyano ngayon na parang hindi mukhang tupa, kundi kambing, ano? So, magkamukha lang sila sa panlabas na anyo, pero yung pala, hindi pala sila tunay na mananampalataya ng ating Panginoon. Pero sabi ng Panginoon sa huling panahon, ay ibubukod niya yung mga kambing na nasa kaliwa at yung mga tupa ay nasa kanan, no? At sasabihin niya sa mga kambing, magsilayo kayo, no? Sabi diyan, kayong mga sinumpa, pasasaapoy na walang hanggan, na inhanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. So, sa katunayan, ang impyerno ay hindi para sa mga tao. Ito po inihanda para sa mga dyablo, no? Kaya lang, si Satanas ay tuso, gusto niya na hindi lang sila ang makapanta sa impyerno, kundi alam nila na mahal ng Diyos ang mga tao, kaya ginagawa po ni Satanas at ng kanyang mga demonyo na pinasasama po niya ang mga tao para yung mga taong ito ay makasama din nila doon sa impyerno, no? So, inihanda yun para sa dyablo at sa kanyang mga anghel, pero ginagawa ni Satanas, nagpilit na ginagawa niya, pinasasama ang mga tao, ini-impluwensya ang mga tao para makasama din nila sa impyerno. Lucas 13:27, Lucas 13:27. At sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nakikilala. Kung kayo'y taga saan, magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. No? Pangalawa ay yung mga manggagawa ng kalikuan. Hindi kilala ng Diyos yung mga taong yun. Dahil hindi tunay na Kanya. No? Hindi sila tunay na sa Panginoon. Kaya hindi kilala ng Diyos. Ang kilala ng Diyos ay yung totoong Kanyang mga anak. No? Kung tayo ay hindi kabilang sa anak ng Diyos, tiyak, doon kabilang ang tao. Kung hindi siya kabilang sa anak ng Diyos, doon siya sa kabilang sa anak ng dyablo. At for sure, na kung saan ang kanyang ama, doon siya paroroon. No? Kaya nga, sabi dyan, magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. Pagkapatuloy na gumagawa ng kalikuan, hindi nagsisisi, hindi humihingi ng tawad sa Diyos, hindi bumabalik sa Panginoon, hindi hinahanap ng Panginoon, nagpapatuloy sa kasalanan, sila yung mga taong manggagawa ng kalikuan, ng masama, at walang bahagi sila sa langit o sa kaharian ng Diyos. Pang-apat, 1 Korinto 6, talatang 9. 1 Korinto 6:9. Sabi yan, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Sabi, ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Huwag kayong padaya, kahit ang mapakiapid, ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga malunya, ni ang mambababae, ni ang mga nakikiapid sa kapwa lalaki. No? So, yung mga nabanggit na yon sa verse 9 ng 1 Korinto 6
ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos at tinawag silang liko. No? Hindi matuwid ang kanilang gawain, kundi sila ay nasa kalikuan, nasa daan ng kapamahakan. No? Sino-sino pa ba yung sinabi ng Panginoon? Sabi diyan, huwag kayong padaya ang mga mapakiapid. Pag sinabing mapakiapid, yung mga tao na nagsasama na hindi pa sila kasal, yun ay makikiapid, no? Mga mananamba sa Diyos-Diyosan, mga sumasamba sa mga rebulto, sa araw, sa buwan, sa mga halaman. May mga taong ganun, sinasambay kapwa-tao, no? Hindi po dapat po yun, ayaw po ng Diyos yun. Kung hindi po sila magsisisi, hindi sila papasok sa karan ng langit. Pero kung naririnig nyo po ito, may pagkakataon pa tayo manabalik sa Diyos na iwanan na ang kasalanan at bumaling tayo sa Panginoon at magpabago tayo ng buhay sa Kanya, no? Maging ang mga ngalunya, ano ibig sabihin ng mga ngalunya? Sila po yung mga tao na may asawa na ay naghahanap pa ng ibang asawa. Yun po ang pangangalo niya. Mga nambababae, no? Ganun din. Mga nakikiapid sa kapwa lalaki o sa kapwa babae. Mga bakla, mga tomboy, no? We love them. Gusto natin silang makakilala sa Panginoon, pero malinaw na sinasabi po dito na hindi sila magmamana ng karan ng langit kung hindi sila magsisisi. Pero kung magsisisi sila, bibigyan sila ng Diyos ng tsansa na makakilala sa Kanya at mabagong kanilang destinasyon. Kung mabago sila, kung makapanampalataya sila sa ating Panginoon, sumunod sila sa ating Panginoon, mabago ang buhay nila, ito ang tsansa ng Panginoon upang sila ay magmana rin ng Kanyang kaharian. No? Verse 10, ni ang mga magnanakaw, o yan, ang mga masasakim, ni ang manlulupi ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Verse 11, at ganyan ang ilan sa inyo, ngunit nahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit naging ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. So, sinabi po ni Apostol Pablo sa mga taga Corinto na dati ganyan kayo, pero ngayon binanal na kayo ng ating Panginoon, no? Naging ganap na kayo dahil sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So, kung hindi makisisi ang mga taong ito, hindi sila papasok sa kaharian ng langit. Kaya nga, napakahalaga na hanggang may binibigay pa ang Diyos na pagkakataon sa atin na magsisi, talikuran ng kasalanan at lumapit sa Panginoon, magpakumbaba, sumunod sa ating Diyos. Ito po, pwede mabago ang ating destinasyon na imbis impyerno ay pumasok tayo sa Kanyang kaharian, no? At panghuli, hindi pa pala, tatlo pa pala, Galatia 5:19 hanggang 21, Galatians 5:19 to 21, at hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatuwid ay mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagbabahabahagi, mga hidwaang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay nito ay aking pinapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisagawa ng mga gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. So malinaw na sinasabi dito sa Galatia 19, Galatia 5:19 hanggang 23, na kung sino-sino yung mga hindi magmamana ng kaharian ng langit o kaharian ng Diyos, no? So, kung gaya nga na sinasabi ko, pero naniniwala ako ng lahat ng ito hindi papasok sa kanang langit kung hindi sila magsisisi.
Pero kung magsisisi sila habang may panahon pa, habang ang Diyos pa ay nagpapatawad dahil sa huling panahon, pag dumating ng ating Panginoon, no? Ibubuhos na niya ang galit niya sa mga taong sumuway sa Kanya, sa mga taong hindi sumunod sa Kanya. Pero hanggang ngayon, binibigyan pa niya tayo ng pagkakataon na magpakumbaba at humingi ng tawad sa Kanya, no? Sumunod, Revelation 21 verse 8, Apokalipsis 21 talatang 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, no? Unbelievers, no? At sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdiningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Excuse me. So, wag niyo sabihin di totoo to. Lahat po ng narinig niyo ay nakasulat sa Biblia. Nasabi ko po sa inyo kung saan mga talata makikita po yung mga bagay na yan. At hindi po ako ang may sabi po niyan. Walang iba kundi, yan po ay sabi ng Biblia. Ang Biblia ay salita ng Diyos, no? Yung mga duwag dito, duwag na magbahagi ng salita ng Diyos, duwag na lumakad sa katotohanan, duwag na sumunod sa Panginoon, sabi sa mga hindi nananampalataya, no? Kaya nga, it is important na mag-share tayo ng salita ng Diyos upang yung mga taong ito na hindi naniniwala sa tunay na Diyos, sa tunay na ating Panginoon, ay magkaroon ng tsansa na makilala si Jesus na siyang tunay na Panginoon at sumampalataya sa Panginoong Jesus, sapagkat kung sila'y sasampalataya sa Panginoong Jesus, ang magkakaroon sila ng tsansa na pumasok sa kanyang kaharian, no? At sabi mga kasuklam-suklam, mga taong pumapatay, kung hindi sila magsisisi sa kanilang mga ginagawa, yung mga binabayaran ng ilang libo para pumatay ng tao, no? Yung mga hinahire para bumaril, para patayin yung mga taong kagalit nila. Naku po, yan, kung hindi po sila magsisisi, papasok po sila sa impyerno. Matakot po tayo sa Diyos. Totoo pong may impyerno. Totoo pong may langit, no? So, mga mapakiapid, yung mga mapakiapid na nagsasama, na hindi pa sila kasal, mga manggagaway, gumagawa ng mga witch, yung mga witch po, yung mga panghuhula, gumagawa ng mga pangkukulam, no? Yung mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdiningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. At panghuli, Revelation 22 verse 15. Sabi po dyan sa Revelation 22:15 na nga sa labas ang mga aso. Sino po yung mga aso na ito? Ibig sabihin na hindi nakapasok sa karya ng Diyos. Yung mga aso na bumalik sa sarili nilang suka. Yung mga backsliders na hindi nagsisi sa kanilang kasalanan, na hindi nanumbalik sa Diyos. Ang mga manggagaway, ang mga mapakiapid, ang mga mamatay tao, at ang mapagsamba sa Diyos-Diyosan. No? Pag ikaw ay tunay na Kristiyano, wala ka ng ibang Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan ay hindi lang yung mga sumasamba sa mga rebulto. No? Hindi. Ibig sabihin ng Diyos-Diyosan, kung sino yung inuuna mo, kung sino yung binibigyan mo ng mas mahalagang panahon, oras, pagkakataon, pag-ibig, pagmamahal, mas inuuna mo kaysa sa Diyos, sila ang nagsisilbi mong Diyos-Diyosan. Halimbawa, cellphone. Kung ang cellphone mo, lagi mong hawak-hawak, wala kang oras, wala kang panahon sa pananalangin, wala kang panahon sa pagbabasa ng Biblia, lagi na lang TikTok, lagi na lang nanonood ka ng TV, lagi na lang games, no?
wala kang panahon para sa Diyos. Iyan ay nagsisilbi mong Diyos-Diyosan yung cellphone mo, no? Kung meron ka paboritong artista na parang tinitingala mo na halos sambahin mo na, no? Halos paniwalaan mo lahat ng sinasabi niya, lahat ng ginagawa niya, ginagaya mo, no? Yan ay nagsisilbing Diyos-Diyosan mo. At ang sabi dito ng Panginoon, ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan at bawat nagsisiibig at nag-iibig ay gumagawa ng kasinungalingan, no? Sila'y pawang hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, no? So, napakalinaw naman ng mga sinasabi ng katuruan ng ating Panginoon at paulit-ulit na basahin niyo po yan. Malinawa kayo ang bawat isa na nakikinig natin, i-share po ninyo ito sa makakilala nyo, sa mga kaibigan nyo, mahal nyo sa buhay, na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. No? Bakit? Kasi, kung hindi sila magsisisi, kung hindi sila mananampalataya sa ating Panginoong Hesus, mapapahamak sila sa impyerno. No? Pero gusto ng Diyos na tayong lahat ay makapasok sa kanyang kaharian, no? Mamimili ka, piliin mo lang ang daan ng Panginoon. As Jesucristo lang ang tamang daan. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man, walang sino man ang paparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoong Hesus. Napakahalaga na magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya ang tanging daan para tayo lahat ay makapasok sa kanyang kaharian. No? Yan, ganyan na lang po. Jesus teaching about heaven. At sa next Wednesday, Jesus teaching about hell. No? Gaya na sinabi ko, mas maraming talata na binigay ng ating Panginoon patungkol sa hell kaysa sa heaven, no? At pag-aralan po natin yan sa next Wednesday about hell, no? Salamat sa Diyos. Manalangin po tayo. Hallelujah. Maraming salamat po, Ama, dahil sa gabing ito ay patuloy na nagbalik sa aming mga puso, sa aming mga diwa, sa aming mga isipan, ang mga katuruan mo patungkol sa impyerno. Salamat po dahil alam namin na ginawa mo ang langit para sa amin. Datapwat hindi mo ninanais na kami ay makapasok sa impyerno. Pero may mga tao sadyang pinipili o sadyang pinili na lumayo sa'yo, sadyang pinili na wag sumunod sa'yo, kaya ayaw man nila o ayaw man ng aming Panginoong Hesus, ay sadyang pupunta sila doon dahil sa kanilang mga pamumuhay na sila'y nabubuhay pa sa ibabaw ng mundo ito. Lord, alam namin na habang kami buhay, may hininga, may pagkakataon pa kami magsisi at magbago. Ipuin mo ang bawat tao, lalo na ang mga tagapakinig namin na hindi pa nakakilala kay Kristo Jesus, lalo na yung mga Kristiyanong hindi pa tunay na nananampalataya sa aming Panginoon. Ipuin mo sila, kausapin mo po sila, tulungan mo po na ito ang panahon na dapat nilang ayusin ang kanilang paglakad sa iyong harapan, na sila'y maging tunay na mananampalataya ng aming Panginoong Hesukristo. Panginoon, hinihiling ko na patuloy na hipuin mo po ang aming mga tagapakinig, ang aking mga kapatid kay Kristo, maging tunay nga po silang mananampalataya mo upang makatiyak sila na sila'y magmamana ng iyong kaharian. Alam namin na pwede naming malaman kung saan ang aming destinasyon kung sakali mang mawala kami dito sa lupang ito. Dahil alam namin meron kang binibigay na eternal security. Salamat dahil lahat ng bagay ginagawa mo para mapaayos ang aming lagay dito sa lupa.
ang aming kalagayan espiritual para lalo kaming maging handa sa nalalapit na pagparito ng aming Panginoong Hesus. Tulungan mo po ang aming mga mahal sa buhay kung sakali man na aming mga mahal sa buhay hindi pa lubos nakakakilala sa iyo. Hipuin mo po sila. Tulungan mo po, kahabagan mo po sila. Makilala kanila, Panginoon, bago dumating ang araw na kung saan ibubuhos mo ang galit mo dito sa lupa. Tulungan mo po na makilala kanila ng lubusan, maglingkod sila ng totohanan sa iyo, at maranasan nila ang tunay na pananampalataya at tunay na pagsunod sa aming Panginoong Hesus. Lord, dinudulog po namin sa iyo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Una po sa lahat, hiniling namin si Sister Jennifer na ngayong gabi nakakaranas po siya, Panginoon, ng kahirapan sa paghinga at halos hindi na po siya nakakakain dahil walang pagkain na pumapasok sa kanyang katawan. Kahabagan mo po ang aming kapatid. Tulungan mo po, Panginoon, na maging handa ang aming kapatid anuman ang lumabas, Panginoon, o anumang mangyari po sa kanya. Tulungan mo makilala kanya ng lubusan, na ipagkatiwala niya sa iyo ang lahat ng bagay, Panginoon. Hipuin mo siya, gawan mo po siya ng himala. Magkaroon po kayo ng tulong sa kanyang nararamdaman sa nahirap, Panginoon. Naniniwala po kami na kailangan niya ang tulong mo, ang saklolo mo, Panginoon. Saklolohan mo po siya sa kanyang nararamdaman ngayon. Paginhawain mo po ang kanyang paghinga sa pangalan ni Kristo Jesus. Lord, wag mo pong pababayaan ang aming kapatid. Ingatan mo po siya. Bantayan po ng iyong mga mabubuting anghel. Anumang gawa ng kaaway, winawasak namin, tinatakwil at pinawawalang bisa. Tulungan mo siya magtiwala sa iyo at patuloy na ipagkatiwala ang lahat ng bagay sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay at dantayan po siya ng iyong mapagpalang kamay. Kahabagan mo ang aming kapatid na si Sister Jennifer in Jesus' mighty name and the power of the Holy Spirit. Ganyan din po, dinudulog din namin sa iyo si Pastor Alita na nasa ospital pa hanggang ngayon. Tulungan mo po siya, Panginoon. Kahabagan mo po siya. Samahan mo po siya at tulungan mo ng lubos na lumakas na po siya. Mag-improve na po yung kanyang kalagayan. Bigyan mo po siya ng kalakasan. At dalangin po namin na sa loloobin mo, Panginoon, lumabas na po siya ng ospital na maganda na po ang kanyang pangangatawan sa pangalan ni Kristo Jesus. Ganyan din po, lahat ng mga batang may sakit, dinudulog po namin sa iyo, si Royce, si Travis, Panginoon. Hipuin mo po sila, kayo po magpagaling sa kanilang mga sakit at karamdaman. Bigyan mong kapayapaan ng kanilang nanay, mami, si Mika at saka si Dayan. Na hiniling namin na kayo po mag-ingat, magligtas sa mga batang ito sa anumang kapahamakan at panganib sa pangalan ni Kristo Jesus. Dinudulog po namin sa iyo lahat ng mga mahal namin sa buhay na may mga sakit karamdaman. Abutin mo po sila. Kayo po magbigay ng lunas sa kanilang mga nararamdaman sakit at karamdaman. At sino man may mga bigat na problema, suliranin, may mga pangangailangan pinansyal, Lord, tulungan mo po ang bawat isa. Alam ko, hindi ka nagpapabaya na Diyos. Patuloy na basbasan mo pagpalain ng bawat isa, mga kapatid, maging ang aming lahat ng mahal sa buhay. Lord, pinagkakatiwala po namin ang bawat isa sa kanila, pagpalain mo po. Gayun din ang aming nalalapit na anniversary ng church. Sa iyo na pinagkakatiwala na maging maayos, matagumpay ang gawain mo. Ikaw ang mataas, maluwalhati at madakila. Maparangalan namin. Pagpalain mo ang iyong gawang ito, maluwalhati at mataas ang aming Panginoong Jesus. Salamat po at sa mga susunod na Miyerkules at sa kalooban mo sa Friday at sa Sunday, patuloy po kami na magpatuloy na maglingkod sa iyo. Salamat po sa katugunan sa panalangin to. Purihin ka, Panginoon, sambahin ang ngalan mo. Walhati ay sumayo lamang ngayon at magpakailan pa man. Sa iyo ang kapurihan, sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. 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 Amen po.